Trending ngayon sa social media ang isang video na agad umani ng samut-saring reaksyon mula sa netizens. Sa unang tingin pa lang, marami na ang napaisip at napareact, lalo na nang kumalat ang balitang isang babae umano ang sapilitang ikinasal sa isang lalaking hindi niya raw mahal. Dahil dito, mabilis na nag-viral ang video at naging paksa ng diskusyon, awa, galit at panghuhusga mula sa mga nakapanood nito. Ngunit ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng viral video na ito? Sa naturang video na kumakalat mga katoto, lalo na sa Facebook, makikita ang isang lalaki at isang babae na tila bagong kasal. Napapalibutan sila ng maraming tao na tila nakikiselebrate sa isang mahalagang okasyon. May musika, may sigawan, at may masayang ingay sa paligid. Subalit kapansin-pansin sa maraming netizens ang itsura ng babae sa video. Ayon sa kanila, tila hindi raw ito masaya, hindi nakangiti at parang hindi komportable sa sitwasyon. Habang may isang lalaki naman ang makikitang nakatayo sa harap, hinihikayat ang mga tao sa paligid na sumigaw at makisaya. Dahil sa maikling clip na iyon, agad na umusbong ang iba't ibang interpretasyon. Maraming netizens ang nagkomento na mukhang sapilitan umanong ipinakasal ang babae sa lalaking kasama niya. May ilan pang nagsabi na baka raw menor de edad ang babae at wala itong magawa kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang pamilya. Ang iba naman ay nagbigay ng mas malalim na haka-haka na baka raw isa itong uri ng tradisyon sa isang tribo o grupo kung saan ang babae ay pinapakasal sa lalaking pinili ng magulang o ng komunidad kahit labag ito sa kanyang kalooban. Dahil dito, umani ng simpatya ang babae mula sa maraming netizens. Marami ang nagpahayag ng awa at galit. Sinasabing hindi na raw dapat nangyayari ang ganitong klase ng kasal lalo na sa modernong panahon. Para sa kanila, ang pag-aasawa ay isang desisyon na dapat kusang loob at bunga ng pagmamahalan ng dalawang tao, hindi ng pamimilit o tradisyon. May ilan pang nagsabing karapatan ng babae ang tumanggi at pumili para sa sarili niya at hindi ito dapat ipagkait kanino man. Habang patuloy ang pagkalat ng video at dumadami ang komento, mas lalong uminit ang usapin. May mga netizens na nagbahagi pa ng sariling opinyon tungkol sa arranged marriage, kultura at karapatan ng kababaihan. Ang iba naman ay umabot na sa pagbatikos hindi lamang sa lalaki kundi sa mga taong nasa paligid na tila masaya sa sitwasyon. Sa madaling salita, isang maikling video ang naging mitya ng isang malawak na diskusyon online. Ngunit hindi nagtagal. Isang panibagong video ang in-upload ng mismong original uploader ng viral clip. Sa bagong video na ito, nagsalita na ang mag-asawang nasa unang video upang linawin ang tunay na nangyari. Assalamualaikum, sabi si Fatima, anak katrupulong ko siya walagun. Biyuda ko, daw katiwata ko, napantag sa isyonan at pidalono at tinagal ako, nakanakot tinagal, kabalik ko si Pahadani. Ayon sa babae, hindi umano siya pinilit na magpakasal. Mariin niyang itinanggi ang mga paratang nasapilitan ang kasal at iginiit na siya ay nasa tamang edad, taliwas sa sinasabi ng ilan na siya raw ay bata pa. Dagdag pa niya, matagal na raw silang magkasintahan ng lalaking kanyang napangasawa. Hindi raw totoo na hindi niya gusto ang lalaki o napilitan lamang siya dahil sa tradisyon o kagustuhan ng pamilya. Ayon sa kanila, kusang loob ang kanilang desisyon na magpakasal at masaya raw sila sa kanilang pagsasama. Ipinaliwanag din nila na ang kanyang itsura sa video ay maaaring na-misinterpret lamang, marahil dahil sa kaba, pagod o emosyon sa mismong araw ng kasal. Dahil sa paglilinaw na ito,
may ilang netizens ang humingi ng paumanhin at nagsabing nagpadala lamang sila sa unang impresyon. Gayunpaman, may ilan pa ring nananatiling mapanuri at nagsasabing mahirap talagang malaman ang buong katotohanan base lamang sa mga video sa social media. Ang insidenteng ito ay nagsilbing paalala kung gaano kabilis kumalat ang impormasyon at kung gaano rin kabilis humusga ang publiko nang hindi nalalaman ang buong kwento. Sa huli, ipinapakita ng viral na video na ito ang dalawang mukha ng social media. Maaari itong maging daan para sa pagbibigay boses at proteksyon. Ngunit maaari rin itong maging lugar ng maling akala at mabilisang paghuhusga. Kaya bilang mga netizens, mahalagang maging maingat, mapanuri at bukas sa buong kwento bago magbigay ng opinyon, lalo na kung buhay at dignidad ng ibang tao ang nakataya. Kayo mga katoto, ano ang masasabi nyo sa video natin ngayong araw? Ikomento ang inyong mga sagot sa ating comment section. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, ilike lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel.